Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, so tuloy-tuloy na tayo dito sa ating edisyon ngayong araw na ito ng Lunes. Katulad ng ating nabanggit ka partner Eileen, as always, ikaw ang mag-introduce ng ating special guest live dito sa studio ngayong hapong ito ng Lunes. Ayan, so ngayong hapon po ay ang ating discussion ay talagang mag-focus tayo dun sa back to basic, back to natural. At kung sino man yung makakasama natin ngayon, walang iba, kundi ang ating kaibigan at of course, very supportive po ito sa DZAR at sa lahat ng mga events ng SMNI marketing team. Walang iba kundi ang ating kaibigan na si Sir Patrick Roquel, ang President ng GS Nutri Pharma Incorporated. And of course, isa rin sa founder ng Puno Sagip Buhay, ang kanyang advocacy sa kanyang pagpapatakbo ng negosyo. Siyempre sa mga negosyo, merong mga advocacy kung paano makatulong sa ating mga kababayan. So welcome na natin ka-partner Tony, nag-umpisa bilang empleyado sa malalaking pharma at ngayon may-ari na ng kanyang sariling kumpanya na nakatutok sa mga natural na sangkap. Sir Patrick Roquel, magandang hapon sir. Good afternoon, Eileen. Good afternoon, Tony. At sa lahat ng mga nakikinig sa inyo ngayon sa ating programang Patok. Di ba? Ate na, di ba? Yes. Ate na, sir. Kapartner ka namin. Kapartner ka namin, Sir Patrick. Yes. And yung mga nanonood, nakikinig sa lahat ng mga platform natin dito, wini-welcome natin, Sir Patrick. At kasama natin sila hanggang mamaya sa dulo ng ating program. Siguro kapartner Eileen, at first, siguro yung madalas nating, sabi nga, unang tinatanong sa ating mga panauhin dito, yun pong pagsisimula, your humble beginning, Sir Patrick, paano ba nagsimula? Paano ba, sabi nga, yumabong itong, sabi nga, GH Nutri Pharma. Pero, syempre, yung buhay mo muna, sabi nga ni ka-partner Eileen, ikaw ay dating empleyado. Ano yung naging dahilan? Bakit iniwan mo yung pagiging empleyado at nag-concentrate ka dito sa isang napakagandang mga produkto? Yes, so actually, 17 years kasi ako nagtrabaho sa isang malaking pharmaceutical company, no? Dito sa Philippines. And then, nakita ko na ang laki pa ng opportunity. Of course, kailangan nating mag-grow, kailangan lumaki yung ating sinasakupan, di ba? Na with our experiences, no? So, that's why noong 2006, nag-early retirement ako dyan. Okay. And then, nag-place ako ng isang distribution company na kaya ko naman patakbuhin. Pero this time, instead of pharma company, nutraceutical. So, nutraceutical. Yung mga herbal plants, yung mga herbal supplements, no? Kasi that time, 2006, 2007, maganda yung introduction ng mga herbal plants dito sa Philippines at tinatangkilik ng mga tao, no? Until such time na dumating sa point na, syempre, based on experiences, maraming mga nagpapakilala na okay sila, maganda silang ka-negosyo, maganda silang ka-partner. So talagang dumating sa point na nakawan kami. No? At talagang down na down ang life ko noon. Halos gusto kong ma-depress o madidepress ako or so much disappointment. Sabi ko, okay naman yung aking start, maganda naman yung aking objective, tsaka yung aking yung hangarin. Layunin, no? Pero still, nauwi pa rin ako dun sa pagka-lugi or pagka-down, no? At 1 year lang yun. And then, of course, kesa sa masiraan ako ng loob, I really went to church and pray. No? Talagang yan yung ginawa ko. At true enough, 1 taon ako nagdarasal at ako'y sinagot. No? And I received a sign na kilala ko na dati ang Lagundi pero tablet lang. Kasi ako yung nagdi-distribute ng DOH Lagundi. Okay. No? Now, dumating sa point na, syempre, humingi ako ng sign, ano ba yung magandang business na pwede ko pang puntahan nang sa ganon, tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong ko, tuloy-tuloy pa rin paghangarin ko, umasenso kami, gumanda yung buhay ko, makatulong sa maraming tao. No? Hanggang sa nadala ko dun sa Ezekiel 47:12. Ang sabi doon, fruit trees will bear fruits for foods and its leaves for medicine to heal.
Oh. See? So, ang ganda, no? So, that was 1 a.m. of November 8, 2009. November 9, 2008. No? And then, nung umattend ako ng mass nung 10 a.m. sa Libis, yun yung first reading no? Sa Catholic Church. Okay? So sabi ko, natatandaan ko tong Ezekiel 47:12. So, yun na yung aking maaling sign. Kasi hiningi ko yan. So, yung lagundi na yan, actually, hindi ko pa alam na lagundi. Sabi, fruit trees will bear fruits for foods. Okay? So, tinanong ko, sabi ko, eto na ba yung lagundi? Dahil eto lang yung alam ko na leaves for healing. Diba? Pero wala naman siyang fruit. Pero una kong nakita, meron siyang buto. Yung hinahanap ko tong lagundi nito, at talagang nagsimula ako sa Bicol, pumunta ako ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, hanggang makarating ako sa Apari, wala akong nakitang lagundi, wala akong nakitang sambong. And then, umakyat ako sa mga area ng mga Aitas sa San Marcelino, Zambales. Doon, medyo pinigilan kami na pumasok kasi may tribal war. Yung mga Aitas doon. Hindi pa rin ako nakakita, di ba? And then sabi ko, Lord, binigay mo na sa akin to, ginagawa ko ng paraan lahat yung way ko para makita itong fruit trees will bear fruits for foods mo and leaves for medicine to heal. Bigyan mo naman ako ng direction na makita ko yung tamang tao, tamang institution, para makita ko yung aking sign na binigay sa'yo. Hanggang sa after 2 weeks, nagpapasoil analysis ako sa UP Los Baños, no? And then, naitanong ko dun sa laboratory technician, sabi ko, boss, ano mo ba? Nagpapasoil analysis ako because nagtatanim ako ng lagundi. Now, itong lagundi nito, pinag-aralan na yan kasi medisina na siya right now. Pero meron bang alam ka na dito sa UP nagtatanim yan? Kasi magpapatanim ako or bibili ako ng mga punla, yung mga seedlings, no? Sabi niya, magtanong ka dyan sa biotech at maaring dyan sila nag-experiment or nagaganyan. Di ako naman, nung Saturday noon, Tuesday, bumalik ako sa Los Baños. And then, true enough, umikot ako dun sa biotech na sinasabi niya. Talaga namang, excuse me po, no, napapaihi ako. Pupunta muna ako sa isang lugar. Lalaki naman tayo. Wala nakakita. Maya-maya, may mga trees akong nakita doon na kumakaway. No? Pero dayami yung harapan ko. And then sa likuran noon, mga pare-parehong trees, no? Na pare-parehong size, no? Kaya sabi ko dun sa pagkatapos ko ng aking emergency, pumunta ako dun sa guard, dun sa building. Tinanong ko, sabi ko, ano yung mga puno na kumakaway na very, kumbaga ang dami nung na yung tanim doon sa likod. Mga lagundi yan. Adi yun na. Sabi ko, ganun ba? Sino nagtanim dyan? Puntahan nyo yung post-harvest at doon kayo magtanong. Right then and then, maaga pa naman, punta ako sa post-harvest. At sabi, meron akong kakausapin na pangalan na Profesora Quintana. Di yun, wala siya that time. Bumalik na naman ako ng another day. At yun na, nakausap ko na si Profesora now is a former Profesora Quintana. At siya na yung nagtanim ng lagundi doon kasi yun ang pinag-aralang lagundi na ginagawang medisina. Okay? So, tumama na yung talagang aking dasal. At yun na yung sigurong, kaya from the sign to a direction, sabi ko, eto na yun. And nakiusap ako dun sa matandang professor na sana, pagbigyan ako ng pagkakataon na makabili ako ng mga stem para maparami ko. Pero sabi niya, after a week, bubulldozer na. Kasi wala na rin kaming budget at iba na yung aming magiging takbo ng studies. Sabi ko, ma'am, wag naman. Baka naman pwedeng kahit bilhin ko na yung mga seedlings or stems na magagawa dyan. Anyway, sabi niyo, kailangan nyo ng budget. So yun na. At nagkasundo kami na kailangan bilhin ko yung at least 10,000 stems. No? So, that time, walang-wala ako. I mean, kulang na kulang yung aking budget. Pero sa pagsisikap, nagbayad ako ng 10,000, 20, gano'n, hanggang sa nabuo ko yung total amount nung napag-usapan namin. So, nakabuo kami ng 10,000 seedlings. So, yun nag-start, yun yung sinimulan mong ipatanim. Yes, ngayon, wala naman akong lupa rin. Malakas lang yung loob ko na magkaroon ako ng mga halaman. Pero, since ako'y taga Laguna, at dati akong nasa Palayan, yun ang aking experience ng bata ko,
marami din akong kilala mga farmers, no? Hanggang sa may kausap din akong farmer doon sa Tanawan, Batangas na siya naging ka-partner ko din sa hanap buhay. Sabi ko, pare, saan kaya natin tatanim to? Wala tayong enough na land, ang laki na itong 10,000 plants na ito. Di ngayon, merong isang family na nagpahiram sa akin ng 1 hektarya na itanim namin doon. Pero still, may 7,000 pang natitira. Sabi ko, wala tayong choice kundi ipamigay ito kahit na nabili natin to. So okay lang sa akin ipamimigay ito. Kakausap ako ng mga farmers. Basta itanim lang nila. Itanim lang nila. Pangangakuhan ko na susuportahan sila once na nandyan na yung mga plants na yan. Bibili natin yung mga dahon nila at na magkahanap sila ng hanap buhay. Yes. So, yung iba, pumapayag. Punta ako sa mga mangyan, punta ako sa mga ITAS, mga IPs. Yung mga katutubo. Katutubo kasi yun ang gusto kong tulungan. At sabi ko, kung bibigyan ko sila ng ganung halaga, dahil yung worth na isang plant, 25 pesos di 10,000, 250,000, di ba? Yes. Ang laking pera noon, nung 2008. Walang-wala ka na nga, tapos pamimigay ka pa, di ba? So you don't know kung talagang babalik yan o hindi, no? Pero syempre, sa trust, talagang nag-trust ako sa tao at pinagkatiwalaan ko na I know gusto nila magkahanap buhay. Kaya yun na, itinatag ko yung advocacy naming Puno Sagip Buhay. Puno Sagip Buhay. Oo, kasi dumating yung point na andyan na rin nag-ondoy na, maraming sumaklolo sa puno, kumapit sa puno, at saka nakita ko na talagang yung time na yon nangangailangan ng relief yung mga tao, di ba? Matagal bago makarating ang mga relief kasi baha, sira ang mga bahay, nagkawala ng mga pamilya, right? At saka yung hindi ondoy yung sa Tacloban. Yolanda. Yun na yun, no? Kasi yung time na yun, Yolanda rin. So sabi ko, doon ko ipagkakatiwala yung mga dahon. Nang sa ganon, kung ma-repeat yung mga typhoon na yan, yung mga ganyang calamities, yan palang dahon na yan, lives for healing na ng mga taong nandun. Di ba? So yun yung Puno Sagip Buhay. It can save lives. Aside from yung pwede sila magkaroon ng hanap buhay. Right? So, and then from there, umusbong na yung pagnenegosyo namin ng Lagundi. So, hindi ako pagtitiwala, ako yung pinagbigyan ng Panginoon at yun naman ay talagang in-embrace ko rin yun. No? Yun din na naging Puno Sagip Buhay ko. Kaya sinishare ko sa mga tao yung Puno Sagip Buhay na yan. Di ba? At kami na ngayon ang number 1 na siguro ang supplier ng Lagundi sa Pilipinas. Wow. O di ba? Doon lang lahat nagsimula 'yon, Sir Patrick. Kumbaga, ang isa sa mga napakaganda rito, kumbaga, hindi ka sumuko after ng insidente na sabi mo nga na-down ka, nawala. O di ba? Parang kasi yung iba parang pagka naka-experience ng ganun along the way, nag-iiba na yung kanilang direction. Pero in your case, talagang yung kagustuhan mo na i-push itong iyong pinapangarap na ito ay hindi mo tinigilan. At yun na nga, nagtagumpay ka. Yes. Tsaka siyempre, pag nanampalataya ka, di ba? Alam mong may katulong ka, alam mo may sasagot sa'yo, and He really answered. Di ba? Kaya, bakit ka malulungkot or bakit ka, bakit ka susuko? Di ba? Kaya, importante lang is gumawa ka. Di ba? Yun ang minsan kulang sa mga tao, yung paggawa. Yes. Partner Eileen. Yes, and of course, alam na po natin na si Sir Patrick ay may kabiyak na isang doktor din. At nanonood siya ngayon, si Dr. Eleanor P. Roque. Magandang hapon sa iyo dyan, Doktora. Hi, Doktora. Magandang hapon po. So, si Doktora ang katuwang ni Sir Patrick, syempre sa kanilang negosyo dahil tungkol ito sa mga halamang gamot. Ikwento naman natin, Sir Patrick, ano yung naging role ninyo noong kasagsagan ng pandemya? Ano yung mga ginagawa niyong pagtulong sa ating mga kababayan? Dahil alam po natin na talagang natamaan tayo ng mga sakit na dulot ng COVID-19. Yes, oo. Kasi dahil nga sa paniniwala natin itong Lagundi nito, di ba? Ang kategorya kasi ng herbal plants, yan yung traditionally used herbal plants, no? Kaya ginagamit pantapal, ginagamit pang pinapakuluan, di ba? Tapos iniinom, ginagawan siya. Second is yung medicinal, na as a medicine, di ba? Yes, yes. So, ang Lagundi ay isang gamot para sa ubo, para sa asthma. Okay? So,
at saka food supplement nga, no, na tinatawag natin eventually. Now, since siya isang gamot, okay, alam natin na meron siyang mga benefits na nakita diyan sa Lagundi na yan. At nung time ng COVID, 'di ba, ang mga signs niyan ay ubo, lagnat, sipon, 'di ba? Meron kang hindi makahinga, pwede kang mag-asthma, yun na yun. So, basically, similar ang pwedeng paggamitan ng Lagundi, tsaka yung pinag-aralan ng Lagundi as a medicine for cough and asthma, tsaka yung COVID. Kaya nga, nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ng Lagundi that time for COVID, di ba? Kasama na yung BCO noon at saka yung tawa-tawa. Yes. Dumating yung point na yung lumabas doon na at mild COVID infection, from the onset pa lang, uminom ka ng Lagundi, maaari kang makarecover. Kasi bumalik ang pang-amoy nung may binigyan ng COVID. So kami, habang wala pa yung clinical trial na yan, naniwala ako na makakatulong tong mga powdered material ng Lagundi na ginagawa namin. So nag-repack kami ng tigwa 100 grams. No? Yung kasagsagan ng COVID nung March 2020 nung in-announce yan, May pa lang, nakiusap ako sa mga farmers namin na kasi walang trabaho nun lockdown, di ba? Yes, lockdown. Sabi ko, may mga stock tayo dyan na nandyan lang sa bodega natin, supposedly, i-deliver namin, hindi kami makapag-deliver, pero sabi ko, para makadeliver tayo, makalabas tayo, gagamitin natin ng Lagundi. No? Mamimigay tayo ng 4 na toneladang powder sa lahat ng paligid ng NCR, no? ng lugar natin. Pasig, si Mayor Bico, Joy Belmonte, no? Si Menchi Abalo sa Mandaluyong. Lahat ng mayor, biro mo, napasok namin ng opisina at namigay kami ng tigpa 500 kilos powder ng Lagundi hanggang sa Cainta, no? Kila Mayor Nieto. So, sila nag-prepare kami ng plastic, pinag-repack namin silang 100 grams pack. Sabi namin, yan po ang CPR niyan, ayan po yung aming license to operate. Kayo na po mag-repack in behalf of us. Ipadala nyo sa mga home facilities natin na nandiyan ang mga may COVID patient. And true enough, nakatulong tayo sa maraming tao, no? Dahil yung isang 100 grams pack, isang pasyente, maaari siyang gumaling. Sa 4,000 kilos, i-divide mo sa 100, sa 1,000, di ba? Tapos sa 400, di ba? So halos 40,000 people ang pwedeng pagbigyan nun. Makikinabang. Di ba? So ang dami. Kaya I hope nung time na nagkaroon ng clinical trial at naipasa yan, naniwala ang mga tao nung nagkasagsagan ng walang paracetamol, naglagundi, even ang cardiologist naghahanap ng Lagundi. Di ba? So yun yung naitulong natin na nakita natin na talagang effective at maganda itong Lagundi na ginagawa natin. And up to now, ayan na, kilala na yung Lagundi. Partner Eileen. Yes, Sir Patrick, may tanong lang ako. Kasi meron ako dito itong, hindi yata nakikita dyan, no? Immune Advance? Ito. Ayan, Immune Advance. Ayan. Kasi naka-experience din ako ng pag-ubo. Talagang pinapalabas niya yung plema mo, no? Yung parang, yung galing sa matigas, tapos lumalambot, tapos lumalabas na. So, ito yung nakakapahinga sa'yo. So, ganun talaga yung reactions. Yes, kasi actually, yung hawak mo, Ma'am Eileen, it is an Immune Advance. No? Yan ay food supplement. Okay? Kasi nga sabi natin, may 3 kategorya ang herbal plants. No? Traditionally used, herbal medicine, and a food supplement. Okay? So, since may 200 grams siya, 200 milligrams siya ng Lagundi, ibig sabihin, ang clinical study ng cough and asthma for Lagundi, 600 mg 3 times a day. So, meaning to say, kung umiinom ka ng 2-3 beses na capsule niyan, di 600 mg na Lagundi. So, yung action ng Lagundi na as a bronchodilating effect, di ba? Mapaluluwag niya yung paghinga kasi luluwag yung mga air sacs mo. Nang sa ganon, makapasok ang oxygen smoothly, and then, yung kung ano man mga nakadikit na plema dyan, di ba? Pwede mo ma-expel. Yun Kasi kaya hindi mo ma-expel sometimes ng plema kasi masyadong masikip. Di ba? Kaya ang hirap na hirap ka. And using that Lagundi, meron siyang bronchodilating effect. Aside from that, antiviral, antibacterial pa yung mga components, yung mga bioactives niyan. O hepatoprotective, ibig sabihin napakaganda sa liver, no? At isa pa, marami siyang anti-inflammatory. Siyempre, kung namamagana yan, it will help. Di ba?
na makuha yung magkaroon ka ng recovery. So it is a food supplement pero nakikita natin na nakakagaling pala, nakakaginhawa ng pakiramdam. Because it has a lagundina, isang medicine. At saka ang nakakaganda dito is meron siyang moringa at saka sodium ascorbate. Yes, kompleto na. Umiinom ako ng vitamin. Ang istorya niyan, actually, nung time ng 2021 to 2020, okay kami. Nagdi-deliver kami ng Lagundi. Tuloy-tuloy yung pagdi-deliver namin. Hindi kami napapara ng MMDA, no? Kasi medicine yung aming raw material. Dumating sa point na napagod ang tao. Walang pambili, nasa bahay lang. So, talagang humina lahat ng produkto sa trading, no? Sa mga butika and so forth, no? Except for vitamins. So, sabi ko, bakit hindi ko gawing vitamin minerals ang Lagundi? Since may third category yung food supplement. Kaya yung Lagundi, hinaluan ko ng moringa, which is a superfood, yung vitamin C, yung natural ascorbate, yung sodium ascorbate niya, at saka zinc. Now, 4 yung ingredients ng Immune Advance. Okay? Since I'm a medical technologist, my wife is a doctor, my son is a doctor, sabi namin, let's go deeper. Huwag tayong maghalo-halo lang ng mga plants. Gawin nating very scientific at i-validate natin. So, nagpagawa ko ng nutritional facts. Okay? So, dinala ko sa isang third-party license affiliated ng FDA at pinasuri ko kung ano ang isang kapsula ng 500 mg, ano ang pinakalaman niyan para masabi nating very effective sa tao. And true enough, nang lumabas yung nutritional facts, 293% RENI, yung recommended energy and nutrition and nutrient intake, folate. Ibig sabihin, kailangan natin ng folic acid or yung folate, no, interchangeable yan. Yung folic acid kasi it is a synthetic form, no, of vitamin B9. Ang folate, it is the natural form of B9, okay? Which usually nanggagaling sa mga green leafy vegetable, which meron dyan sa isang kapsula, okay? Kaya nakita namin na meron siyang 1,172 microgram or 1 milligram of folate. See? At ang folate ay napakaganda para mag-form ka ng red blood cell, ng matulungan ng cells mo, no? From healing, yung may mga cardiovascular problem na may stroke, pwede matulungan ng folic acid o ng folate kasi pinabababa niya yung homocysteine, no, na mataas sa mga taong may cardio problem. And then, yung happy hormones, pinatataas din niya para mawala ka sa depression or yung disappointment. See, yun ang mga gamot yun mga benefits ng folic acid. Aside from that, tinutulungan yung ating DNA na yung cells natin na wag mabago yung DNA kasi once na nabago yung DNA ng katawan natin, doon na nagkakaroon ng cancers yung mga tao. So, yan yung mga study ng folic acid, ng folate. 293% ang RENI niya. And then, second, analyze ko yung vitamin C kasi dinagyan ko ng 100 mg. Pero alam natin na kahit ang mga pharmaceutical vitamin C, kahit sabihin pang 500 mg, sometimes hindi ganon. Kasi syempre sa mixing at saka manufacturing. Yeah. And then nakita namin yung sodium ascorbate namin dito has 113% recommended energy and nutrient intake or RENI. It means to say, ang ating katawan lang, no, sa US FDA, 75 mg lang ang kailangan ng katawan natin. It has 85 mg yung Immune Advance. So 113%. Kaya yan ang gagamitin ng katawan mo para maging antioxidant, no? At suportahan ng katawan mo na sa mga free radicals na nasasagap natin may laban ang iyong katawan. So at ang do sa nutritional facts ang pinakamaganda, meron siyang vitamin B1, B3, B6, yung mga B complex na yan, which really good for energy giving vitamins. See? And the minerals. See, yun. So, meaning to say, sa 4 na ingredients, talagang tuwan-tuwa kami dahil doon sinasabi namin, let's go deeper, yung nutritional facts really helps. Ito pala yung sinasabing tao na kagaya ng sinabi mo, Aileen, na gumanda pakiramdam mo, guminhawa ka. Ako, ganon. I'm a post-kidney transplant. Bawal sa akin yung mga kung ano-ano mga pagkain. Pero because of this product, ako mismo ang ginyapig na sarili kong brand na hindi masisira yan sa isang kagaya ko na individual na immunocompromised. Kung tutuusin, right now, until now, ang blood exam ko ay lahat normal.
no? So yun, kahit Because meron of that. because of that, regularly intake of my medicine, maintenance medicine, yung anti-rejection medicine, and immune advance. See? So ganun ko siya nakita. Kaya sabi ko, kahit mabagal lang ang pagpapakilala nito, pero alam ko may pupuntahan siya. Kasi may mga taong nagsasabi na maganda itong product ng immune advance. Made of Lagundi, Moringa, vitamins, and zinc. Now, Sir Pat, dadagdag ko lang, the reason why maganda yung product na yan, kasi kami rin ang gumagawa ng raw material. Yung pagkaka-process namin, yung may technology kaming mga idinagdag or mga ginawa dyan, kung saan lahat yung mga bioactives na yan, kaya namin kunin sa pagtutuyo. Hindi pwede namin siyang tuyuin sa araw kasi mawawala yung mga bioactives. So tamang procedure na pagtutuyo sa isang magandang machine or mga dehydrator machine na talaga yan ang mga imported machine, pero lahat ng mga sangkap namin na ginagamit dito ay galing dito sa Pilipinas. Itinatanim na ating mga farmers. Kaya nakakatulong tayo. Kaya nakakatulong. O Yes. di ba ang laking bagay nun ka-partner Eileen na Yes. kumbaga nandyan lang at hindi ito mahal na mahirap bilhin ng isang tao, Sir Patrick. Yes, actually, ang isang kapsula ng 500 mg, sa lahat ng mga sinabi ko, no, comparable dun sa mga vitamins na nasa TV right now. 'Di ba? Kapareho lang 'yan, wala hong pagkakaiba. It's just 12 pesos per capsule. Kung gusto pa nilang mag-resell, gusto pa nilang mag-wholesaler or mag-distributor, syempre nagbibigay pa kami special discount for that. Kanina ho, narinig ho natin kung ano ho yung mga pinagdaanan ni Sir Patrick bago siya nakarating dito sa estadong ito ng kanyang buhay at binanggit mo yung immune. Ito hawak-hawak ko na ka-partner Eileen. Ayan, balikan natin si Sir Patrick dahil pupuntahan pa natin kung paano ba. Kasi nabanggit nga niya na tumutulong siya doon sa mga katutubo na para sa pagtatanim. Di ba? Ang laking bagay nun. That alone is a very noble intention na makakatulong. Plus, ito pa, hindi natin kailangan na gumastos ng malaki para lumakas yung ating resistensya ka-partner Eileen. ang galing nga ka-partner Tony kasi nagbibigay siya ng trabaho o livelihood doon sa mga katutubo natin, di ba? Iniikot niya kung saan yung pwedeng magtanim kasi tumataas yung demand ng mga raw materials ng produkto ni Sir Patrick, like yung mga lagundi, yung mga citronella. Alam ko may isang bestseller din siyang produkto, yung andas na paborito ko rin yung amoy. Andito yata eh. Ayan, sir, talagang avid mo talaga ako. Kahit saan meron akong produkto mo, pati yan sila dyan sa istasyon. Sobrang sarap din ng amoy, then natural na natural. Kaya nga yung title natin ngayon, Back to Basic, Back to Natural. Sir Patrick, bakit ba mahalaga bumalik sa basic o bumalik sa mga sangkap na natural? So, in a short, encouragement sa ating mga viewers na gumamit ng mga natural na sangkap. Actually, yung pa isa, yan. Balikan ko lang pala yung immune advance kanina, no? Kaya ako pala na i-push yan ng gusto. Kasi maraming mga kamag-anak tayo noon na may COVID sa Hong Kong, sa Singapore, sa Korea. Sabi ko, the only thing na madali ko mapadala doon is through a food supplement, no? Kaya, yung timely, nung napa-CPR ko to, yung Certificate of Product Registration sa FDA, no? So maraming nag-request sa akin mga kaibigan tsaka kamag-anak. Ito nagpo-post ako sa Facebook. Sabi, padala mo naman ako dito diyan ko na lang babayaran ganun ano. So far, lahat sila until nakausap ko pa rin. Kasi nabuhay, di ba? Yun. But anyway, importante sa atin yung natural, no? At sana bumalik na tayo kasi ang mentality ng tao westernized masyado, di ba? Of course, nandiyan ang mga doctors natin na maniniwala tayo sa kanila dahil nag-aral talaga yan. Diba? At of course, pag may sakit ka na, doktor ang pupuntahan mo. Pero kung ayaw mo naman magkasakit, ayaw mo magbayad sa ospital, ayaw mong malabasan ng maraming pera. Prevention. Diba? So, prevention is better than cure. Diba? At nakita naman natin na simula pa lang, sa panahon pa lang ni Adan at Eva, diba? Kumakain na sila ng fruits and vegetable na nabuhay sila ng matagal din. No? Hanggang ngayon, ang mga kumakain ng fruits and vegetable, di ba sila rin ang mga habang buhay? So, bakit hindi tayo maniniwala sa natural? Yes. Now, kung may sakit ka na, uminom ka ng mga gamot mo, magpapunta ka sa doktor, pero uminom ka pa rin ng natural. Right? Baka mamaya magkaroon ng reverse,
or matulungan na bumaba yung mga binibili mo mga gamot, di ba? And you have to take it with your maintenance medicine until such time na sinabi na ng doktor na okay na, ito na yung gawin mo uli, ito na yung mga dapat na ipatuloy mo sa iyong pagtitake. Right? Ayan. So, importante ngayon yan. Sa mga nagtatanong paano makabili nito, saan ba ito, o paano maging negosyo nila to. Kasi kung maganda kasi yung produkto, minsan yung mga naghahanap, paano ito ibenta, yung parang ganon. So baka pwede natin mabigyan ng kaalaman yung nais na magnegosyo nila. Oo, yung mga alam mo dun sa Lazada, Shopee, itong Citronella Andas, no? Napaka mabilis na hinahanap palagi, no? At saka yung gumawa nga kami ng lotion, itong Locomo Skin Citronella Andas, no? Locomo Skin na may 100% natural citronella oil. Pagka, Sir Tony, pagka nilagay mo yan sa kamay mo, anyway, sa'yo na naman yan. Titingnan mo, ang bango-bango niya, and then yung it resolve yung dryness ng skin mo. Okay? Because ang effect niyan is really a moisturizer. But because of the natural citronella oil na inilagay natin diyan, kaya it moisturizes your skin na sa natural na paraan. Kaya mamaya makita mo non-greasy na yan. Diba? Na-absorb na ng iyong skin. Oh. So yon, lahat yan available sa Lazada, Shopee. Now, doon sa nabanggit nating Immune Advance na Lagundi, no, na may sangkap ng moringa, vitamin and zinc na as a food supplement, lahat yan available sa ating Puno Sagip Buhay sa Facebook page, no, Puno Sagip Buhay. Puno Sagip Buhay. Yung pinakita kanina, Puno Sagip Buhay. Meron din yan doon sa Natural MD, no, hahanapin nila yon. Or yung ating Immune Advance, i-google lang nila. Maya-maya, andun na yung pangalan, and then they can really ask us or inquire doon sa opisina namin. Or they can call yung 0919 0919 000 000 1738. 1738. Oh, 0919 000 1738. So yan po yung aming hotline sa opisina that you can inquire if you want to resell or yung mag-wholesale kayo ng mga produkto na yan. Actually, tulong na ginagawa namin yan kasi meron kaming programa yung Bayanihan Social Entrepreneurship Program, yung BSEP, no? Kung saan nagbibigay kami ng magandang discount sa mga gustong mag-resell, maghanap buhay na makatulong sa kanila, no, sa kanilang maliit na livelihood, no. Sabi ko nga kami masaya na kami sa paggawa ng raw material, no. Every day busy na kami doon. So itong mga produktong ito ay mga tulong na lang para yun na magkaroon ng sigla ng magandang kalusugan, di ba? At of course, magandang kabuhayan. Pero dun sa mga nagmamadali na kumbaga nais nila na makinabang na kaagad doon sa benepisyo nitong mga binanggit natin sa Lazada po, pwede ho kayong mag-inquire or kumbaga andali na kasi online na yung online na Sir Patrick. So napakadali. Sa Lazada po pwede nyo ma-order ito. Actually, sa mga butika dito sa Makati, marami na okay. Banggitin ko lang, isa lang, kahit si Emma Flor lang, pumunta kayo, meron na yan Si Emma Flor. Meron na pala dyan May mga reseller na nagpunta o distributor na nagpunta doon sa mga butika kaya nadala yung mga product. I know it's moving kaya talagang tao is believing on the natural supplement. Yes. Diba? Partner Eileen. Ayan, Sir Patrick. So talagang napapakinggan na ng ating mga masugid na taga-subaybay ang iyong kwento na nag-umpisa sa pagiging empleyado at ngayon ay meron ka ng kumpanya na hindi lang talaga kumikita kundi talagang tumutulong pa sa mga tao. So, nasa social entrepreneurship po kayo, Sir Patrick. Kasi ginagawa nyo, tumutulong at the same time, kumikita yung ating mga kababayan na naging connected po sa iyong Puno Sagip Buhay o ano pa mang advocacy po ninyo. So para sa gabay sa tagumpay, ka-partner Tony, maaari natin i-share naman ito para kay Sir Patrick at tayo kung paano ito naging gabay sa kanyang buhay. Tama ka. So dun ho sa ating para sa ating gabay buhay, ka-partner Eileen, gabay sa tagumpay, oo. Napakalaking tulong nito. Sabi nga, success has nothing to do with what you gain in life. It's what you do
for others. At ito nga yung ginagawa ni Sir Patrick. Napakaraming mga katutubo. You mentioned Mang yan. Alam mo naman, napakalaking bagay sa kanila na matulungan and iba pang mga natives na kailangan nila yung mga ganyang suporta. So success has nothing to do with what you gain in life. It's what you do for others, di ba? Partner Eileen. Kasi kapag nakatulong po tayo sa kapwa natin, tulad ng isa nito, ginagawa ni Sir Patrick, it gives a sense of purpose kasi kung bakit nandito tayo, ano yung purpose ng life natin, dahil ba sa negosyo, o dahil talagang may inilaan na purpose ang Ama na maging mission mo dito sa sanlibutan. At saka, Partner Eileen, very rewarding sa isang tao like kay Sir Patrick na alam mong tutulog siya sa gabi, magpapahinga siya, na alam niyang marami siyang natulungan. Maraming, sabi nga, lumakas yung katawan. So, ang laking bagay nun. Very rewarding na alam mong nagiging instrumento ka para sa kalakasan ng ating mga kababayan, Sir Patrick. Yes, oo. Actually, yan ang hiniling natin, yan ang binigay. Kaya tayo kumbaga, ano lang tayo dito, ang tawag dito, taga-pastor, ano yun? Caretaker lang tayo. Diba? Ng mga bagay na yan. Maaring, nung time ko, nung 2017, talagang, kung nakita ni Eileen siguro yon yung aking picture, mamamatay na ako dun Dahil nagpapadialysis ako, nagka-tuberculosis ako, talagang life is really, very full of challenges. Pero dahil sa may assignment nga ako at siguro naging ito yung talagang task na ibinigay sa akin. Because of your faith in diba? God and faith. your determination, So it's Sir already, Patrick. yes, it's already a mission. Kaya kung ano man yung tatahakin ko pa mga challenges, I know God is with me always. Yes. At saka nandiyan ang mga tao. That all we need is really believe in His work, sa kanyang trabaho. Diba? Tayo ay tagapangalaga lang. Right? At tagadala lang ng kanyang mensahe. Tony and Sir Patrick, helping others can help you live longer dahil nai-improve yung yung ability to manage your stress, o di ba? Yeah. Kasi nai-involve ka sa maraming tao tapos syempre masaya ka dahil marami kang natulungan in your own way, o di ba? Oh, yeah. Tsaka biro mo yon nung time ng COVID. Number 1 ako na hindi dapat nakikipag-usap sa labas, no? Kasi immunocompromised kami. Pero yung time na dami naming ginagawa noon, parit-parito ako sa mga LGUs para tumulong, para magbigay ng lagundi. Pero actually, 2 beses ako na COVID. Eto malusog tayo at lagundi lang Kumbaga gumaling ka because of your purpose. Lagundi lang, no? Purpose, mission, plus taking lagundi. Hindi ako nahirapan nung COVID ako. Parang dumaan lang sa katawan ko. Pero sir, hindi biro din yun, no? Kasi self-sacrifice din yung ginagawa ninyo. Na sa kasagsagan ng pandemya, maraming tao, talagang andun kayo para mamahagi rin ng supplement sa mga kababayan namin. Oo, yan. So, congratulations sa inyo, Sir Patrick and Dr. Ellen Rockford. Diba? And yun ang siguro isa rin sa mga dapat nating makuhang lesson dun sa kwento ni Sir Patrick this afternoon, yung madalas nating sinasabi na may mga pagsubok po tayong daraanan along the way. At kung sakali at maranasan natin yun, hindi tayo dapat sumuko. Kasi si Sir Patrick, kumbaga, nung na-down siya, hindi siya sumuko. Ipinagpatuloy lang niya dahil naniniwala siya na meron siyang magandang intensyon, gagabayan siya, at hindi naman siya nabigo. Eto mga produktong ito na pinakilala po namin sa inyong lahat, namin ni Ka-Partner Eileen, ito ay available at maaari ho ninyong pakinabangan para ho sa ating kaligtasan. Ayan. Ayan. So, ayan, we have Dust and we have Immune Advance dito sa atin. Pati sa lamok. Ayan. Protection sa lamok. Okay, wala na tayong oras, Ka-Partner Tony. And it's time for Sir Patrick para sa kanyang parting words. Ayan. Parting shot, Sir Patrick. Ano po yung mga pwede pa niyong iwan sa atin ng mga nanonood at nakikinig ngayong hapon? Yun po, ang aking layunin, maging healthy tayo lahat. Mahirap pong lumubog yung ating buhay sa pag-iisip, sa problema. Kailangan laging malusog ang ating katawan so that makakapag-solve tayo ng any challenges ng buhay natin. Yes. No? Palakasin yung immune system nyo so that ang katawan nyo ang magdi-defend sa lahat ng mga sakit na pwedeng dumapo sa ating
na nasa paligid lang, no? Pag malakas ang immune system, tsak ho, makakalaban ho yung katawan niyo, hindi kayo magkakasakit. Tama. Yun lang, tuminom kayo ng mga magagandang produkto, CPR, approved ng FDA, at importante po yun na talagang sinuri po yung mga product na yan. Yun po. Ayan. So, diba yung mga nag-message din, after this program, pwede niyo rin pong sagutin si Ma'am Lucy Rewald, how to avail daw po ng product ninyo. Ayan. Si Ma'am Olive, she's watching, Ate Hermie, Lilibet, Che, at marami pang iba. Yung mga questions nila ka-partner Eileen, kahit tapos na yung program, pwede po ninyong ipadala pa at sasagutin po ni Sir Patrick yung inyo pong mga katanungan. Yeah. And we will keep this and sharing itong link na to para di malaman ng ating mga kababayan. Yes. Kayo rin, Sir Patrick, sa lahat ng mga ninyo, community, para malaman yung story ng life po. Kasi alam natin na na-feature ka na namin sa Patok TV. Ngayon naman, usual conversation, dito tayo sa radyo. Yes. Diba? So, thank you so much, Kapartner Tony. Yes, ka-partner Eileen, mauna na ako magpaalam. Maraming salamat po to Sir Patrick Roquel. Thank you very much po sa inyong time.